Isang 40 anyos na lalaki ang sugatan sa Bacolod City, ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Idinaing ng pasyente ang pananakit ng kanyang leeg at dibdib na dulot ng kanyang pagpupumiglas habang nasa kalagitnaan ng operasyon ng mga pulis. Mayroong pamumula sa kanyang dibdib kaya nag-apply ng cold compress ang rescue team at minonitor din ang kanyang vital signs. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaki sa PNP Station 2, Bacolod City. Iniimbestigahan pa ito at aasahan na kung sakaling mag-request ang pasyente na dalhin siya sa ospital ay ia-assist nila ito. Bandang alas 12 ng madaling araw naman kanina nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office upang tulungan ng isang residente ng Barangay 1, Bacolod City dahil ito ay nahihirapang huminga. Agad na nagtungo ang rescue team upang tingnan ang kalagayan ng pasyente. Nadatna ng grupo ang 60 anyos na lalaking nakaupo sa gilid ng daan kasama ang kanyang mga kapitbahay. Kinuna ng vital signs ang pasyente at dahil mababa ang oxygen saturation nito, ginamitan ito ng oxygen delivery device para makapag-supply ng oxygen sa kaniya. Sa kabila ng mga paunang lunas na ibinigay sa pasyente, hindi pa rin bumabalik sa normal ang oxygen level nito at nahihirapan pa rin siyang huminga. Kaya minabuti na ng UNTV News and Rescue Team na dalhin sa ospital ang pasyente. Sa kasalukuyan ay nakakonfine ang pasyente sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue sa nangyaring aksidente sa A. Bonifacio, northbound Barangay Balingasa, Quezon City, bandang 1:30 ng madaling araw kanina. Ayon sa 42 anyos na biktima, nabigla siya sa pagpreno, sanhi upang madulas ang gulong ng kanyang motor sa harapan. Nagtamo ito ng gasgas sa ulo, kaliwang pisngi at kanang kamay. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng rescue team, ngunit tumanggi nang magpadala sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.